Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat pagpintig ng pusong nagmamahal, nasasaktan, at muling bumabangon. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay isang paraiso, isang lugar kung saan ang lahat ay perpekto, masaya, at puno ng liwanag. Pero paano kung ang paraisong pinapangarap mo ay isa lang palang hawlang gawa sa ginto? At ang anghel na kasama mong naninirahan dito ay may tinatagong mga lihim na kayang wasakin ang lahat ng iyong pinaniniwalaan? Halina't samahan ninyo ako sa isang kwentong pinamagatang, Ang Pekeng Paraiso. Ang halimuyak ng bagong timplang kape at ang sinag ng araw na tumatagos sa malaking salaming bintana ng kanilang mansyon sa Villa Esmeralda, ang laging gumigising kay Lacan de la Vega. Ngunit higit sa lahat ng iyon, ang pinakamagandang tanawin para sa kanya tuwing umaga ay ang kanyang asawa, si Mahalina. Nakaupo ito sa kanilang engrandeng dining table, suot ang isang sutlang roba na lalong nagpapatingkad sa perpekto nitong balat. Ang mahaba nitong buhok ay nakalugay, kumikinang sa tama ng araw. Nang mapansin siya nitong nakatayo sa may pintuan, isang matamis na ngiti ang namutawi sa mga labi nito. Ang nangiting iyon, para kay Lacan, ay kayang tumunaw ng kahit anong problema sa mundo. "Good morning, mahal," malambing na bati ni Mahalina. "Kanina ka pa ba riyan?" Ngumiti si Lacan at lumapit upang humalik sa pisngi nito. "Kararating ko lang, at gaya ng dati, ikaw na naman ang pinakamagandang tanawin sa umagang ito." Isang mahinang tawa ang kumawala kay Mahalina. Iyon ang musika sa pandinig ni Lacan. Sa loob ng 2 taon nilang pagsasama, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Natagpuan niya ang isang babaeng hindi lang maganda, kundi mabait, maunawain, at puno ng pagmamahal. Si Mahalina ang kanyang paraiso. Ngunit ang paraisong yun ay biglang nagambala ng isang matalim na tunog. Ang pag-ring ng kanyang telepono, nakita niya ang pangalan ng kanyang kapatid sa screen, Diwa calling. "Excuse me, mahal," paalam niya bago sagutin ang tawag. "Hello ate, ang aga mo namang tumawag." Sa kabilang linya, hindi isang masayang pagbati ang kanyang narinig. Ang boses ni Diwa ay seryoso at walang bahid ng anumang pagbibiro. "Lacan, kailangan nating mag-usap. Tiningnan ko ang credit card statement na nakalink sa account mo. May isang transaksyon dito. ₱250,000 para sa isang bag. Lacan, ano to?" Napakunot ang noo ni Lacan. Napasulyap siya kay Mahalina na abala sa pag-inom ng kape, tila walang kamalay-malay. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang boses. "Ate, baka nagkakamali ka lang. Mahalina wouldn't spend that much." "Hindi ako nagkakamali, Lacan. Nakalagay dito, isang Hermes Birkin bag. Pwede ba, kausapin mo ang asawa mo? Nag-aalala lang ako. Sunod-sunod na ang malalaking gastos niya." Bumuntong hininga si Lacan, nararamdaman ang pag-init ng kanyang ulo. "Ate Diwa, pera ko naman yon. Kaya kong ibigay sa asawa ko ang lahat ng gusto niya. Please, wag mo namang gawing issue to." "Hindi ito issue ng pera, Lacan. Ito ay issue ng pagiging praktikal. May mali dito." "Wala," madiing putol ni Lacan. "Walang mali. Ako po nang bahala dito. Mag-uusap kami. Bye." Pinatay niya ang tawag. Isang inis ang gumuhit sa kanyang mukha. Palagi na lang ganito si Diwa. Mula nang ipakilala niya si Mahalina, hindi na ito naging palagay sa kanyang asawa. "Sino yon, mahal?" tanong ni Mahalina. Ang mga mata nito'y puno ng inosenteng pag-aalala. Pilit na ngumiti si Lacan. Ayaw niyang masira ang umaga ng kanyang asawa. "Wala, si ate lang. Nangangamusta." Naupo siya sa tapat nito at nagsimulang kumain. Ngunit ang mga salita ni Diwa ay umuukil-kil sa kanyang isipan. ₱250,000 para sa isang bag? "Mahal," panimula niya, maingat sa bawat salita. May
Bago ka bang binili kamakailan? Isang mamahaling bagay? Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Mahalina. Ang ngiti nito ay bahagyang nawala at napalitan ng lungkot. Ibinaba nito ang hawak na tasa. Tumawag ba si Ate Diwa? Mahinang tanong nito. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Sinabi ba niya sa'yo? Hindi nakasagot si Lakan. Ang pagkumpirma sa mga mata ni Mahalina ay sapat na. Biglang nagsimulang mamasa ang mga mata nito. I'm sorry, mahal. Hindi ko naman sinasadya. Naramdaman ko lang na mag-isa ako nitong mga nakaraang araw dahil lagi kang busy sa trabaho. Nadaanan ko lang sa mall at naisip ko, baka kung bilhin ko yon, kahit paano'y gumaan ang pakiramdam ko. It was a mistake. I'm so sorry, Lakan. Isang patak ng luha ang dumaloy sa pisngi nito. At sa isang iglap, lahat ng inis ni Lakan kay Diwa at lahat ng pagdududa niya ay nawala. Napalitan iyon ng matinding pagkonsensya. Siya ang may kasalanan. Napabayaan niya ang kanyang asawa. Agad siyang tumayo at lumapit dito. Hinawakan niya ang mukha nito at marahang pinunasan ang mga luha. Shh, no, ako ang dapat mag-sorry, sabi niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko napansin na nalulungkot ka na pala. You can buy anything you want, mahal. Lahat ng pera ko, sa'yo rin. Huwag ka nang umiyak, please. Niyakap niya ito ng mahigpit. Naamoy niya ang pamilyar na bango nito. Naramdaman niya ang pagyakap nito pabalik. Sa mga sandaling iyon, sigurado si Lakan. Poprotektahan niya ang kanyang paraiso laban sa kahit sino, kahit pa sa sarili niyang kapatid. Samantala, sa kanyang opisina sa Makati, ibinagsak ni Diwa ang telepono sa lamesa. Hindi siya mapakali. Hindi siya naniniwala sa dahilan ng paggastos ni Mahalina. Kilala niya ang kapatid niya, isang lalaking sobrang magmahal, kaya nitong maging bulag. Tinitigan niyang muli ang statement. Ang pangalan ng tindahan, ang petsa ang halaga. May kung anong hindi tama, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang kaibigan na nagtatrabaho sa bangko. Hello, Carla. Si Diwa to. Oo, okay lang ako. May itatanong lang sana akong pabor. Tungkol sa isang credit card transaction. Habang kausap niya ito sa telepono, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pangalan ni Mahalina sa papel. Mahalina Cruz de la Vega, isang pangalan na para sa kanya ay balot ng misteryo. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, nagpaalam si Diwa sa kaibigan. Ngunit bago pa man niya maibaba ang telepono, narinig niya ang nag-aalangang boses nito sa kabilang linya. Diwa, teka lang. Bakit, Carla? May problema ba? Narinig ni Diwa ang pagbuntong hininga ng kaibigan na sinundan ng isang boses na halos pabulong na. Diwa, may kakaiba sa mga transaksyon ng hipag mo. Hindi lang ito basta shopping. Sa nakaraang kabanata, nasaksihan natin ang tila perpektong mundo ni Lakan sa piling ng kanyang asawang si Mahalina. Ngunit isang tawag mula sa kanyang kapatid na si Diwa ang naghasik ng unang binhi ng pagdududa. Isang gastusing hindi ka panipaniwala. Isang dahilan na napakadaling paniwalaan ng isang pusong nagmamahal. Ngayon, samahan natin si Diwa sa kanyang paghahanap ng katotohanan. Isang paglalakbay na magbubukas sa mga aninong matagal nang nagkukubli sa likod ng matatamis na ngiti. Hindi lang ito basta shopping. Ang mga salitang yon mula sa kanyang kaibigang si Carla ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Diwa. Matapos ang tawag, hindi na siya mapakali sa kanyang upuan. Ang simpleng pag-aalala niya sa pagiging maluho ni Mahalina ay biglang naging isang mabigat na premonisyon. May mali. Ramdam niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinabukasan, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tinawagan niya ang nag-iisang tao na alam niyang makakatulong sa kanya. Ang taong pinagkakatiwalaan hindi lamang niya, kundi pati na rin ni Lakan, si Sandino Ramirez. Nagkita sila sa paborito nilang kapihan,
Ang Kalinaw, isang maliit na lugar na malayo sa ingay ng syudad. Habang naghihintay, pinagmasdan ni Diwa ang mga taong dumaraan. Lahat ay tila may kanya-kanyang mundo, kanya-kanyang problema. Napaisip siya, gaano karami sa kanila ang nabubuhay sa isang kasinungalingan tulad ng kapatid niya. Pasensya na traffic ako. Bungad ni Sandino nang makarating ito, dala ang pamilyar nitong ngandang ngiti. Si Sandino o Sandro para sa kanila ay ang larawan ng isang tapat na kaibigan. Ngunit nang makita nito ang seryosong mukha ni Diwa, agad na naglaho ang kanyang nangiti. Mukhang seryoso yan Sandro, kailangan ko ng tulong mo. Diretsong sabi ni Diwa. Inilapag sa lamesa ang isang folder. Tungkol ito kay Mahalina. Bumuntong hininga si Sandino at naupo. Diwa, alam kong hanggang ngayon ay hindi mo pa rin siya gusto para kay Lakan. Pero 2 taon na silang kasal. Masaya ang kaibigan natin. Masaya nga ba? Giit ni Diwa. O baka naman nagbubulag-bulagan lang siya sa kasiyahang ipinapakita sa kanya? Ikinuwento ni Diwa ang lahat. Ang kalahating ₱1,000,000 bag, ang sunod-sunod na malalaking gastos, at ang misteryosong sinabi ng kaibigan niya sa bangko. Sabi ni Carla, pagpapatuloy ni Diwa, may isang malaking cash withdrawal si Mahalina, halos 1,000,000 na ginawa over the counter sa isang probinsya. At may isa pang malaking transfer sa isang kumpanyang hindi pamilyar, Golden Horizon Trading. Narinig mo na ba yon? Umiling si Sandino. Ang nooy nakakunot na rin. Hindi. Pero baka naman may investment lang siyang ginawa. Alam mo naman, mahilig sa negosyo ang hipag mo. Iyon na nga ang problema. Sandro, ang address ng Golden Horizon Trading ay isang bakanteng lote sa Bulacan. Pinacheck ko kaninang umaga. Walang kumpanya doon. Walang kahit ano. Isang katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Ang simpleng pagdududa ni Diwa ay mayroon na ngayong konkretong ebidensya. Hindi ko gusto ang tunog niyan, seryosong sabi ni Sandino. Pero anong gusto mong gawin natin? Hindi natin pwedeng sabihin, to kay Lakan. Magagalit lang yon, tulad ng dati. Kaya nga sa'yo ako lumapit, sagot ni Diwa, ang mga matay determinadong nakatitig sa kaibigan. Tulungan mo akong alamin kung sino talaga si Mahalina Cruz. Sa Villa Esmeralda, habang nag-uusap sina Diwa at Sandino, abala si Manang Liwayway sa pag-aayos ng mga halaman sa hardin. Siya na marahil ang pinakamatagal na empleyado ng mga De La Vega. Saksi sa paglaki ni Lakan at Diwa. Kilala niya ang mga ito higit pa sa kanilang mga sarili. At nitong mga huling buwan, may napapansin siyang kakaiba sa kilos ng asawa ng kanyang alaga. Biglang bumukas ang sliding door at lumabas si Mahalina. May kausap sa telepono. Hindi nito napansin ang matandang kasambahay na nasa likod ng malalaking paso. Akala nito'y nag-iisa siya. Ang boses ni Mahalina ay iba sa malambing na boses na laging naririnig ni Manang Liwayway. Ito ay malamig, walang emosyon at may bahid ng pagkainip. Oo na, sinabi ko nang malapit na, sabi nito sa kausap. Huwag kang apurado. Konting tiis na lang. Nasa akin na ang tiwala niya. Isang malaking kagat na lang at tapos na ang lahat. Napatigil sa pagdidilig si Manang Liwayway. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Sino ang kausap nito? Anong malaking kagat? Pagkatapos ng tawag, napansin ni Mahalina si Manang Liwayway. Agad na bumalik ang matamis nitong nangiti. Ay Manang, nandyan pala kayo. Ang ganda po ng mga alaga ninyong halaman. Ngumiti lang ng pilit ang matanda. Salamat ma'am. Habang naglalakad si Mahalina pabalik sa loob, ang mga mata ni Manang Liwayway ay nakasunod dito. May naalala siya. Isang kwento mula sa dati niyang pinagtrabahuhan, isang kaibigan ng pamilya De La Vega na nabiktima rin ng isang babaeng nagpanggap na nagmamahal. Ang modus, painibigin ng lalaki, kunin ang tiwala,
at unti-unting ubusin ang yaman nito. Hindi pwedeng mangyari ito kay Lakan. Hindi niya papayagan. Kinagabihan, habang mahimbing na ang tulog ng lahat, dahan-dahang pumasok si Manang Liwayway sa silid-aklatan ng mansyon. Alam niyang doon, madalas magtrabaho si Diwa kapag dumadalaw ito. Sa isang maliit na cabinet kung saan niya itinatago ang mga lumang gamit, may kinuha siya. Isang lumang kahon ng biskwit. Sa loob nito ay mga pinag-ingatan niyang gamit, kasama na ang isang lumang dyaryo. Isang balita tungkol sa aksidente ng isang mayamang negosyante sa Cebu. 2 taon na ang nakalilipas. Walang suspek, walang hustisya. Ang tanging nabanggit sa balita ay ang isang misteryosang kasintahan na bigla na lang naglaho matapos makuha ang insurance. Walang litrato ng babae sa dyaryo, ngunit ang kwento ay halos pareho. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Liwayway. Nag-aalangan siya. Baka nagkakamali lang siya ng hinala. Baka mapahamak lang siya. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Lakan, ang batang inalagaan niya mula pagkabata, nawala ang kanyang takot. Nagpasya siya. Kinabukasan, maagang umalis si Manang Liwayway, nagdahilang mamamalengke. Ngunit ang totoo, pumunta siya sa opisina ni Diwa. Hindi niya ito kinausap. Natatakot siyang may makakita sa kanila. Sa halip, iniwan niya ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng lamesa ng sekretarya ni Diwa na may nakasulat na pangalan nito. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis, dala ang isang dasal sa kanyang puso. Nang dumating si Diwa sa opisina, agad niyang napansin ang kahon. Nagtataka niya itong binuksan. Sa loob, nakita niya ang isang lumang naninilaw at gusot na kapiraso ng dyaryo. Binasa niya ang headline, "Biyudong negosyante, patay sa freak accident. Milyon-milyong insurance pinag-aagawan." Isang lumang balita na magiging susi sa isang madilim na nakaraan. Ano ang koneksyon ng aksidente sa Cebu sa babaeng kilala nilang si Mahalina? At paano haharapin ni Lakan ang katotohanang unti-unti nang kumakatok sa kanyang pintuan? Huwag po kayong bibitaw. Sa pagtatapos ng huling kabanata, isang misteryosong kahon ang iniwan ni Manang Liwayway sa opisina ni Diwa. Sa loob nito, isang lumang balita na naglalaman ng isang kwentong tila pamilyar. Isang kwento ng yaman, pag-ibig, at isang kahina-hinalang kamatayan. Ngayon, ang piraso ng papel na ito ay makakarating sa kamay ng taong pinipilit mabuhay sa isang perpektong mundo. Handa na ba si Lakan na harapin ang unang lamat sa kanyang pekeng paraiso? Gabi. Ang katahimikan sa mansyon ng mga De La Vega ay binasag ng malakas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Lakan. Ang mukha ay pagod mula sa maghapong trabaho. Ngunit agad itong napawi nang makita si Mahalina na sasalubong sa kanya. Dala ang isang matamis na ngiti. "Welcome home, mahal," bati nito, sabay kuha sa kanyang briefcase. "Kumusta ang araw mo?" "Okay lang. Medyo nakakapagod," sagot ni Lakan, hinayaan ng sarili na yakapin ng asawa. Sa yakap ni Mahalina, tila nawawala lahat ng problema niya. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. May aninong nakasunod sa kanya pauwi. "Lakan, may problema ba?" tanong ni Mahalina. Tila napansin ang pananahimik niya. Umiling si Lakan. "Wala, mahal. Pagod lang siguro. Aakyat muna ako para magbihis." Ngunit hindi siya sa kwarto dumiretso. Pumunta siya sa kanyang study kung saan naghihintay ang kapatid niyang si Diwa. Pagpasok niya, agad niyang nakita ang seryosong mukha nito at ang kapirasong dyaryo na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. "Ano na naman to, ate?" tanong ni Lakan. Ang boses ay pagod at may bahid ng inis. "Basahin mo," simpleng sagot ni Diwa. Kinuha ni Lakan ang papel. Binasa niya ang balita tungkol sa negosyante sa Cebu. Isang freak accident.
Isang kasintahang biglang naglaho. Wala itong koneksyon sa kanya, sa buhay niya. So, anong kinalaman nito sa akin, Tamin? Inis na tanong niya, ibinagsak ang dyaryo sa lamesa. Lakan, hindi mo ba naiintindihan? Mahinahong sabi ni Diwa. Isang mayamang lalaki, isang babaeng hindi kilala ang pinagmulan, isang relasyong nauwi sa trahedya at nawawalang pera. Hindi ka ba kinakabahan? Biglang nag-init ang ulo ni Lakan. Ito na naman sila, ang walang katapusang pagdududa ng kapatid niya sa babaeng pinakamamahal niya. Kinakabahan? Ate, sa'yo ako kinakabahan. Ano bang problema mo kay Mahalina? Bakit hindi mo matanggap na masaya ako? Na sa wakas, may nagmamahal sa akin ng totoo. Tumaas na ang boses niya. Dahil baka hindi yan totoo. Ganti ni Diwa, tumatayo na rin. Lakan, gumising ka. Mula nang dumating siya, sunod-sunod ang gastos. May mga transaksyon siyang hindi maipaliwanag. At ngayon ito, coincidence lang ba ang lahat? Oo, coincidence lang, sigaw ni Lakan. Gusto mo lang siyang siraan dahil hindi mo matanggap na may ibang babae nang nag-aalaga sa akin. Hindi mo matanggap na hindi na lang ikaw ang mundo ko. Nasaktan si Diwa sa narinig. Ang mga mata niya ay bahagyang namasa. Hindi totoo yan, Lakan. Ginagawa ko to dahil mahal kita. Dahil ayokong masaktan ka. Kung mahal mo ako, umalis ka na. Malamig na sabi ni Lakan, nakaturo sa pinto. Umalis ka na at hayaan mo kaming mamuhay ng payapa. Hindi makapaniwala si Diwa. Sa unang pagkakataon, pinalalaya siya ng sarili niyang kapatid. Walang imik, kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palabas. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siya. Sana, bago pa mahuli ang lahat, mamulat ka sa katotohanan, Lakan. At isinara niya ang pinto. Naiwan si Lakan sa gitna ng kanyang study, humihingal sa galit. Galit sa kapatid niya, galit sa mundo. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mahalina. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Narinig pala nito ang lahat. Lakan, anong nangyari? Tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Lumapit ito sa kanya. Nag-away na naman ba kayo ni Ate Diwa dahil sa akin? Niyakap ni Lakan ang asawa. Hayaan mo na siya, mahal. Ako nang bahala. Hindi ko hahayaang saktan ka niya. Kasalanan ko to. Umiiyak na sabi ni Mahalina. Ayaw niya talaga sa akin. Siguro mas mabuti kung aalis na lang ako. Huwag! Mabilis na sabi ni Lakan. Hinigpitan ng yakap. Huwag na huwag mong sasabihin, yan. Dito ka lang sa tabi ko. Ikaw ang buhay ko, Mahalina. Hindi ko kaya nang wala ka. Ngunit kahit yakap niya ang kanyang paraiso, ang mga salita ni Diwa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Gumising ka. Kinagabihan, hindi makatulog si Lakan. Katabi niya si Mahalina, mahimbing na natutulog. Perpekto ang mukha nito, parang isang anghel. Pero bakit may kung anong bumabagabag sa kanya? Tinitigan niya ang telepono nito na nasa bedside table. Huwag, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Wala kang tiwala sa kanya. Sabi naman ng isa. Dahan-dahan kinuha niya ito. Ngunit bago pa man niya ito mabuksan, biglang gumalaw si Mahalina. Nagising ito. Mahal, anong ginagawa mo? Tanong nito. Inaantok pa. Wala. Titingnan ko lang sana kung anong oras na. Palusot ni Lakan. Mabilis na ibinalik ang telepono. Ngumiti lang si Mahalina at muling natulog. Ngunit si Lakan, gising na gising ang Diwa. Ang butil ng pagdududa na itinanim ni Diwa ay nagsisimula ng tumubo. Kinabukasan, sinubukan niyang kalimutan ang lahat. Ngunit habang nasa trabaho, hindi niya maiwasang isipin ang mga nangyari. Napansin niya ang mga maliliit na bagay na dati binabaliwala niya. Ang pagiging mailap ni Mahalina kapag tinatanong tungkol sa pamilya nito. Ang madalas nitong pagtanggap ng mga tawag sa ibang silid. Ang pag-iwas nito kapag sinasabi niyang gusto niyang bisitahin ang probinsya nito.
Pag-uwi niya ng gabing iyon, mas maaga kaysa karaniwan, naabutan niya si Mahalina na may kausap sa telepono sa may sala. Nang makita siya nito, nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Sige, tatawag na lang ako ulit. Bye. Mabilis na sabi nito at pinatay ang tawag, halatang nataranta. Sino yon? Tanong ni Lakan. Sinubukang maging kaswal. Wala. Yung kaibigan ko lang nangangamusta. Sagot ni Mahalina. Ang ngiti ay pilit. Ngunit ang pinakamatindi ay nangyari habang naghahapunan sila. Nagpaalam si Mahalina na maliligo lang. Naiwan ang telepono nito sa lamesa. Nag-vibrate ito. May mensahe. Hindi na napigilan ni Lakan ang sarili. Sumulyap siya. Ang mensahe ay mula sa isang numerong hindi nakasave. Nakuha ko na. Magkita tayo bukas. Same place. Sino? Ano ang nakuha? Saan sila magkikita? Bigla, narinig niya ang yabag ni Mahalina papalapit. Mabilis niyang iniwas ang tingin. Ngunit nang makita niya itong papalabas ng banyo, nakabalot lang sa tuwalya. Bigla itong napatigil. Nakita nito ang telepono. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. At sa isang iglap, tila nabasa nito ang nasa isip niya. Mabilis itong lumapit at kinuha ang telepono. Ang mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Ang reaksyong yon ang nagsabi sa kanya ng lahat. Gabi na. Nakahiga na sila. Magkatalikod. Walang nagsasalita. Ang dating paraiso ay biglang naging isang malamig na hawla. Hindi na mapakali si Lakan. Ang mga tanong ay bumabayo sa kanyang isipan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang email mula kay Sandino. Ang subject, Lakan, kailangan mong makita to. Nanginginig ang mga kamay ni Lakan habang binubuksan ng email. Wala itong laman kundi isang attachment, isang litrato. Kinlik niya ito. Ang larawan ay medyo malabo. Kuha mula sa malayo. Ngunit malinaw na malinaw kung sino ang mga nandoon. Si Mahalina. Nakaupo sa lobby ng isang mumurahing hotel, masayang nakikipag-usap sa isang lalaki. Ang lalaking hindi niya kilala. Isang litrato. Isang larawan na kayang bumasag sa libu-libong pangarap. Sa pagtatapos ng huling kabanata, isang email mula kay Sandino ang nagbukas sa mga mata ni Lakan sa isang katotohanang matagal na niyang tinatakasan. Ang kanyang asawa, ang kanyang mundo, ay may ibang mundo. Ngayon, haharapin ni Lakan ang multo mula sa litrato. At sa paghaharap na ito, isang pangalan ang kanyang maririnig. Isang pangalang hindi kanya. Nakatitig si Lakan sa screen ng kanyang telepono. Ang imahe ni Mahalina, kasama ang estrangherong lalaki, ay tila nakatatak na sa kanyang mga mata. Ang bawat pixel ng litrato ay parang bubog na tumutusok sa kanyang puso. Ang tawa ni Mahalina sa litrato, hindi yon ang tawang para sa kanya. Ang paraan ng pagtingin nito sa lalaki, puno ng paglalambing na akala niya ay sa kanya lang nakalaan. Hindi niya namalayan, nanginginig na pala ang buo niyang katawan. Isang halo ng galit, sakit, at pagkalito. Pinatay niya ang telepono at tumayo. Naglakad siya papunta sa banyo kung saan nag-aayos si Mahalina. Sino siya, Mahalina? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Lumingon si Mahalina. Nagulat. Anong sinasabi mo, mahal? Ipinakita niya ang litrato. Sino ang lalaking ito? Nanlaki ang mga mata ni Mahalina nang makita ang larawan. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Nahuli ito at alam nito. Ngunit ang isang mahusay na sinungaling ay laging may nakahandang sagot. Biglang namuo ang mga luha sa mga mata nito. Lakan, patawarin mo ako. Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayokong mag-alala ka. Mag-alala saan? Sa pagtataksil mo sa akin? Hindi. Mabilis na sagot nito. Pinsan ko siya, Lakan. Si David. Galing siya sa probinsya. May malaki siyang problema sa pamilya. May sakit ang nanay niya.
Tinutulungan ko lang siya. Nakakahiya kasing humingi sa'yo kaya gumawa ako ng paraan. Maniwala ka, mahal. Wala kaming relasyon. Ang paliwanag, ang mga luha, ang pagmamakaawa, lahat ay perpektong isinagawa. At si Lakan, na desperadong kumapit sa kahit anong hibla ng pag-asa, ay gustong maniwala. Gustong-gusto niyang maniwala. Ngunit ang butil ng pagdududa ay isa ng malaking puno sa kanyang isipan. Pinsan, tanong ni Lakan, bakit sa buong 2 taon, ngayon ko lang narinig ang pangalan niya? Bakit sa isang mumurahing hotel kayo nagkikita? Dahil ayaw niyang tumuntong sa mansyon, nahihiya siya sa'yo. Patuloy ng pag-iyak ni Mahalina. Lakan, please, maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang. Yumakap ito sa kanya. Ang katawan ay nanginginig. Naramdaman ni Lakan ang mga luha nito sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang galit niya ay napalitan ng awa. Marahil ay nagsasabi ito ng totoo. Marahil ay masyado lang siyang nagpadala sa mga sinabi ni Diwa. Sige na, sabi niya. Ang boses ay pagod. Mag-uusap tayo bukas. Matulog na tayo. Ngunit alam nilang pareho na walang tulog na magaganap sa gabing iyon. Samantala, sa isang hiwalay na lugar, magkasama sina Diwa at Sandino sa opisina ni Sandino. Nasa harapan nila ang isang lalaking nasa edad 40, isang pribadong imbestigador na kanilang inupahan. Ito na ang lahat ng nalaman ko, sabi ng imbestigador. Inilapag ang isang makapal na brown envelope sa lamesa. Nanginginig ang kamay ni Diwa habang binubuksan ito. Sa loob ay mga litrato at dokumento. Ang unang litrato ay ang kuha sa hotel, ang ipinadala ni Sandino kay Lakan. Ngunit may mga kasunod pa, mga litrato ni na Mahalina at ng lalaki na magkasamang pumapasok sa isang pawn shop, sa isang money remittance center. Ang lalaki ay kinilalang si Kidlat de Leon, paliwanag ng imbestigador. Walang permanenteng trabaho, pero may mga record ng panloloko at estafa. At ang babae, huminga ng malalim ang imbestigador bago magpatuloy. Walang record ng sino mang Mahalina Cruz na tumutugma sa profile na ibinigay ninyo. Walang birth certificate, walang school records na konektado sa pamilyang sinasabi niyang pinagmulan. Para siyang isang multo. Kaya't sinubukan kong hanapin ang mukha niya sa ibang database. Itinuro ng imbestigador ang isang dokumento. Isang kopya ng birth certificate. Ang tunay niyang pangalan ay Dalisay Di Makulangan. Ipinanganak at lumaki sa isang maliit na baryo sa Samar. Walang yaman. Walang koneksyon. Malayo sa kwentong sinasabi niya kay Lakan. Dalisay, inulit ni Diwa ang pangalan, tila isang sumpa. Ang pangalang nangangahulugang Pure o Dalisay ay isang malaking kabalintunaan. Teka, sabi ni Sandino, hindi ba't may connection ka sa Samar, Diwa? Hindi ba't doon nakatira ang dati nating kasambahay? Biglang nanlaki ang mga mata ni Diwa. Si Manang Liwayway ang nagbigay sa kanya ng lumang dyaryo. Sandali, sabi ni Diwa. Kinuha ang telepono at mabilis na tinawagan ang matanda. Nag-usap sila ng ilang minuto. Ang boses ni Diwa ay puno ng urgensya. Pagbaba niya ng telepono, namumutla siya. Kinumpirma ni Manang. Kilala niya ang pamilya Di Makulangan sa baryo nila. Sikat sila sa pagiging manloloko. At si Dalisay, umalis daw ito ng probinsya kasama ang isang lalaking nagngangalang Kidlat matapos masangkot sa isang gulo doon. Katahimikan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkakabit-kabit na. Tawagan mo si Lakan. Ngayon na. Utos ni Diwa kay Sandino. Tinawagan ni Sandino si Lakan. Walang emosyon nitong sinagot. Lakan, pare, nasaan ka? Nasa bahay. Bakit? Kailangan nating magkita. Ngayon din, may kailangan kang malaman. Isang bagay na mas malala pa sa litrato. Tungkol saan? Huminga ng malalim si Sandino bago sabihin ang mga salitang babago sa lahat. Lakan, ang babaeng kasama mo sa bahay. Hindi siya si Mahalina Cruz.
Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang boses na basag at halos hindi na makilala. Saan tayo magkikita? Nagkita silang tatlo sa opisina ni Sandino. Pagdating ni Lacan, para siyang kaluluwang naglalakad. Ang mga mata niya ay walang buhay. Inilatag ni Diwa at Sandino ang lahat ng ebidensya sa lamesa. Ang mga litrato, ang mga dokumento, ang pekeng pangalan, ang tunay na pangalan, ang koneksyon kay Kidlat de Leon. Pinakinggan ni Lacan ang lahat ng walang imik. Tinitigan niya ang birth certificate, Dalisay di Makulangan. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Nang matapos silang magpaliwanag, tumingin si Lacan sa kanila. Walang luha, walang galit. Isang nakakakilabot na kalamigan lamang. Salamat, sabi niya. Iyon lang. Lacan, anong gagawin mo? Nag-aalalang tanong ni Diwa. Hindi sumagot si Lacan. Tumayo siya at naglakad palabas. Pare, saan ka pupunta? Habol ni Sandino. Huminto si Lacan sa may pinto, ngunit hindi lumingon. Kailangan kong marinig ang lahat mula sa kanya. Pag-uwi ni Lacan sa mansyon, madaling araw na. Naabutan niya si Mahalina o Dalisay na naghihintay sa sala. Gising pa ito. Ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Lacan, saan ka galing? Nag-alala ako, sabi nito. Naupo si Lacan sa tapat nito. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang babaeng minahal niya ng sobra. Ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay. Isang kasinungalingan pala ang lahat. May isa lang akong tanong sa'yo, sabi ni Lacan. Ang boses ay kalmado ngunit mabigat. Sino ka ba talaga? Biglang natigilan si Dalisay. Ang kanyang pinakatatagong sikreto ay nasa bingit na ng pagkakabunyag. Anong ibig mong sabihin? Ang sabi mo, ang pangalan mo ay Mahalina Cruz. Pagpapatuloy ni Lacan. Pero may nagsabi sa akin na Dalisay di Makulangan ka raw. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, nakita ni Lacan ang pagbabago sa mukha ng babae. Ang maskara ng pagiging biktima ay biglang gumuho. Napalitan ito ng takot. Isang Dalisay na takot. Ngunit ang takot na yon ay mabilis na napalitan. Ang mga mata nito ay biglang naging matalim. Ang malambot nitong ekspresyon ay naging matigas. At kung ako nga siya, sagot nito, ang boses ay hindi na malambing, kundi matigas at mapanghamon. Ano ngayon? Sa sandaling iyon, alam na ni Lacan na ang babaeng nasa harapan niya ay hindi lang isang sinungaling. Isa siyang halimaw. At sa likod ng halimaw na yon, may isa pang mas malaking sikreto. Ang koneksyon nito sa lumang balita. Ang koneksyon nito sa Cebu. Ang pagkakabunyag ng tunay na pangalan ay simula pa lamang. Ano pa ang mga lihim na itinatago ni Dalisay? At paano haharapin ni Lacan ang katotohanang ang paraisong kanyang binuo ay pundasyon pala ng isang malagim na krimen? Ang pinakamatinding pagsubok ay magsisimula pa lamang. Ano ngayon? Ang mga salitang binitiwan ni Dalisay, ang babaeng nagpanggap na si Mahalina, ay tumatak sa isipan ni Lacan. Hindi ito mga salita ng pagsisisi, kundi ng paghahamon. Ang anghel sa kanyang paraiso ay isa palang demonyong nag-aabang ng tamang pagkakataon. Sa pagbagsak ng maskara, paano babangon si Lacan mula sa pagkawasak ng kanyang mundo? At anong plano ang kanyang gagawin ngayong alam na niya na ang bawat ngiti, bawat yakap, at bawat halik ay bahagi ng isang nakamamatay na pagpapanggap, isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan ni Lacan at Dalisay. Ang dating mag-asawang nagmamahalan ay ngayoy dalawang estrangherong magkatitigan, nagpapakiramdaman kung sino ang unang gagawa ng hakbang. Si Lacan, sa unang pagkakataon, ay nakita ang tunay na kulay sa mga mata ni Dalisay. Wala na ang lambing, wala na ang pag-ibig. Ang nandoon ay isang malamig na kalkulasyon, isang pagtatasa sa sitwasyon. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lacan,
Biglang nagbago muli ang anyo ni Dalisay. Ang katigasan sa mukha nito ay muling napalitan ng mga luha. Lumuhod ito sa harapan ni Lakan. Niyakap ang kanyang mga binti. "Lakan, patawarin mo ako." Humagulgol ito. "Oo, nagsinungaling ako. Nagsinungaling ako tungkol sa pangalan ko, sa pamilya ko. Dahil mahirap lang kami, Lakan. Ikaw, mayaman ka, matalino, galing sa mabuting pamilya. Sino ba naman ako? Isang hamak na Dalisay di makulangan mula sa probinsya. Kung sinabi ko ba sa'yo ang totoo, mamahalin mo ba ako?" Ang eksena ay perpekto. Ang mga linya ay rehersadong rehersado. Kung ito ay nangyari kahapon, marahil ay muli na namang maniniwala si Lakan. Muli siyang malulunod sa awa. Ngunit ngayong gabi, iba na. Ang puso niya ay basag na, at sa mga lamat nito, nakakapasok na ang liwanag ng katotohanan. Hinayaan niyang umiyak ito. Hinayaan niyang ilabas nito ang lahat ng kanyang pag-arte. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang ito mula sa itaas na para bang nanonood ng isang pelikula. Nang mapansin ni Dalisay na hindi na epektibo ang kanyang mga luha, dahan-dahan itong tumigil sa pag-iyak. Tumingala ito kay Lakan. Ang mga matay nagtatanong, "Tapos ka na?" Malamig na tanong ni Lakan. Tumayo siya at lumayo dito. "Lahat ng kasinungalingan mo, alam ko na. Ang tunay mong pangalan, ang connection mo kay Kidlat de Leon. Lahat." Isang mabilis na takot ang gumuhit sa mukha ni Dalisay, ngunit agad din itong nawala. Tumayo ito. Pinunasan ng kanyang mga pekeng luha. "At ano ngayon ang gagawin mo?" tanong nito. Ang boses ay mayabang na. "Isusumbong mo ako sa pulis? Anong sasabihin mo? Na nagsinungaling ako sa pangalan ko? Walang batas laban doon. Sasabihin kong ginawa ko yon dahil sa pag-ibig." "Pag-ibig?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Lakan. "Huwag na nating gamitin ang salitang yan. Hindi bagay sa'yo." Naglakad si Lakan papunta sa pinto. "Saan ka pupunta?" sigaw ni Dalisay. "Kailangan kong mag-isip," sabi ni Lakan nang hindi lumilingon. At umalis siya. Iniwan si Dalisay sa gitna ng sala, sa gitna ng pekeng paraisong kanilang binuo. Nagmaneho si Lakan nang walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan lang sa kanyang paningin. Ang kanyang isipan ay isang malaking kaguluhan. Nais niyang sumigaw, magwala, sirain ang lahat. Ngunit isang boses ang nangingibabaw sa lahat, ang boses ni Diwa. Sana, bago pa mahuli ang lahat, mamulat ka sa katotohanan. Huli na ba ang lahat? Hindi. Hindi pa. Pinark niya ang kanyang sasakyan sa isang madilim na eskinita at tinawagan sina Diwa at Sandino. "Kumpirmado," sabi niya sa mga ito. Inamin niya, pero hindi pa lahat. "Anong plano mo, Lakan?" tanong ni Diwa. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Kailangan ko ng patunay," sagot ni Lakan. Ang boses ay nagbago. Naging matigas. Naging determinado. "Kailangan kong malaman ang lahat. Ang tungkol sa pera, ang tungkol sa lalaking taga Cebu. Hindi sapat na malaman ko lang ang totoo. Kailangan ko ng ebidensya para maipakulong siya habang buhay." "Lakan, delikado yan," babala ni Sandino. "Mas delikado kung hahayaan ko siyang makawala," giit ni Lakan. "Makinig kayo. Kailangan kong bumalik doon. Kailangan kong magpanggap na pinapatawad ko siya, na naniniwala ako sa kanya. Ito lang ang paraan para makuha natin ang tiwala niya ulit, para malaman natin ang susunod niyang hakbang." "Lakan, hindi mo kaya yan. Masasaktan ka lang lalo." Pagtutol ni Diwa. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay nagsalita si Lakan. Ang boses ay basag ngunit puno ng isang bagong klase ng lakas. "Ate, wasak na ako. Wala nang pwedeng masira pa. Ang natitira na lang ay ang laban para sa hustisya." Kinabukasan, bumalik si Lakan sa mansyon. Naabutan niya si Dalisay sa dining area. Umiinom ng kape. Tila walang nangyari.
Nang makita siya nito, isang nag-aalalang ekspresyon ang idinikit nito sa kanyang mukha. "Lakan, saan ka natulog? Nag-alala ako ng sobra." Nilapitan siya ni Lakan. Hinawakan ang kanyang mukha, tulad ng dati niyang ginagawa. Tinitigan niya ito sa mata, ang pinakamahirap na pag-arte sa buong buhay niya. "Pinatawad na kita," sabi niya. Sinubukang punuin ng pagmamahal ang kanyang boses. "Naisip ko buong gabi. Siguro nga nagkamali ka, pero mahal kita. Mahal na mahal kita, kahit anong pangalan mo pa. Ang importante, tayo." Nakita ni Lakan ang gulat sa mga mata ni Dalisay. Hindi ito makapaniwala. Pagkatapos ay unti-unting sumilay ang isang ngiti ng tagumpay sa mga labi nito. Ang isda ay muling kumagat sa pain. "Talaga mahal?" sabi nito. Niyakap siya ng mahigpit. Salamat. Pinapangako ko. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo kahit kailan." Niyakap siya ni Lakan pabalik, habang ang puso niya ay sumisigaw sa sakit at pandidiri. Sa mga sumunod na araw, si Lakan ay naging perpektong aktor. Naging mas malambing siya, mas mapagbigay. Ibinili niya si Dalisay ng mga bagong alahas. Dinadala sa mga mamahaling restaurant. Pinaramdam niya dito na mas mahal niya ito ngayon kaysa dati. At si Dalisay, sa pag-aakalang nasa palad na niyang muli si Lakan, ay naging kampante, naging pabaya. Isang araw, habang nasa banyo si Lakan, narinig niya itong may kausap sa telepono sa kwarto. "Oo, sigurado ako. Akin na ulit siya," rinig niyang sabi ni Dalisay. "Konting panahon na lang. Magkikita tayo sa Sabado. Sa dati. Dalhin mo yung natitirang pera mula sa Cebu. Kailangan na nating planuhin kung paano to tatapusin." Napatigil sa paghinga si Lakan. Ito na ang hinihintay niya. Paglabas niya ng banyo, nginitian niya si Dalisay. "Sino yon, mahal?" Yung pinsan ko, si David." Mabilis na sagot nito. "Nangangamusta lang." "Ganoon ba?" sabi ni Lakan. "Nga pala, sa Sabado, may business trip ako sa Davao. Baka 2 araw ako doon." Nakita ni Lakan ang kislap sa mga mata ni Dalisay. Perpekto. Dumating ang araw ng Sabado. Nagpaalam si Lakan, dala ang isang maliit na maleta. Hinalikan niya si Dalisay sa labi. "Mag-ingat ka, mahal," sabi ni Dalisay. "Ikaw din," sagot ni Lakan. "I love you. I love you too." Ang mga salitang dati nagbibigay buhay sa kanya, ngayoy parang lason. Pagsakay niya sa kotse, agad siyang nag-iba ng direksyon. Hindi siya papuntang airport. Suot ang isang itim na baseball cap at salamin. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang lugar na tanawang Pasilungang Bayan Terminal. Ang lugar na sinabi ni Sandino na madalas natagpuan ng mga taong gumagawa ng ilegal na transaksyon. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang pamilyar na figura na bumaba sa taxi. Si Dalisay, ang kanyang asawa. At mula sa isang madilim na sulok ng terminal, lumabas ang isang lalaki. Ang lalaki sa litrato. Si Kidlat. Inilabas ni Lakan ang kanyang telepono, binuksan ang voice recorder at itinutok ang kamera. Ang huling halik na ibinigay niya kay Dalisay ay hindi isang halik ng pag-ibig. Ito ay isang halik ng kamatayan. Ang hudyat ng pagtatapos ng kanilang laro. Nasa tamang lugar at tamang oras, si Lakan. Handa nang masaksihan ang katotohanang tuluyang dudurog sa kanya, ngunit siya ring magpapalaya sa kanya. Ano ang kanyang maririnig? At ano ang kanyang makikita sa terminal na yon na magiging pinakamatibay na ebidensya laban sa mga taong nagtaksil sa kanya? Ang pinakamasakit na tagpo ay malapit nang magsimula. Ang isang taong nagmamahal ay handang magpanggap para protektahan ang kanyang puso. Ngunit ang isang taong wasak na ay handang magpanggap para sa hustisya. Sa huling kabanata, sinimulan ni Lakan ang pinakamahirap na pag-arte ng kanyang buhay na nagdala sa kanya sa Pasilungang Bayan Terminal. Dito, sa gitna ng ingay at magulong mga tao, sa likod ng salamin ng kanyang sasakyan,
Matutunghayan niya ang tunay na mukha ng babaeng kanyang pinakasalan. Isang mukha na hindi niya kailanman malilimutan. Nakatago sa loob ng kanyang tinted na sasakyan, halos hindi humihinga si Lakan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang nag-iingay na waiting shed, nakatayo si Dalisay at si Kidlat. Ang babaeng ilang oras lang ang nakalipas ay hinalikan niya ng paalam at ang lalaking sinabi nitong pinsan lang. Ang recorder ng kanyang telepono ay naka-on. Ang camera ay naka-zoom. Bawat galaw nila ay nakatutok. Nakita niyang may iniabot si Kidlat na isang makapal na brown envelope kay Dalisay. Pera. Sigurado siyang pera ang laman yon. Ito na ang huli. Rinig ni Lakan ang magaspang na boses ni Kidlat sa kanyang earphones na konektado sa isang high-powered listening device na inayos ni Sandino. Ang huling bayad mula sa insurance ng matandang taga Cebu. Napatigil sa paghinga si Lakan. Insurance? Matandang taga Cebu? Ang lumang balita na ipinakita ni Diwa. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan at isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito simpleng panloloko. Ito ay mas malala. Mabuti naman, sagot ni Dalisay. Ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon habang sinusuri ang laman ng envelope. Akala ko ay tatakbuhan mo na ako kasama yan. Hindi ako ganoon, Dalisay. Alam mo yan. May paglalambing sa boses ni Kidlat. Ikaw at ako hanggang sa huli. Siguraduhin mo lang, sabi ni Dalisay. Ngayon, tungkol naman sa De La Vega na yon. Ang pagbanggit sa kanyang apelyido ay parang isang suntok sa sikmura ni Lakan. Nasa palad ko na ulit siya, pagmamayabang ni Dalisay. Ang tanga, naniwala agad sa mga luha ko. Ang plano ay simple lang. Sa susunod na linggo, pupunta kami sa probinsya nila. Doon, sa getaway namin, mangyayari ang isang aksidente. Isang aksidente. Tulad ng nangyari sa negosyante sa Cebu. Isang boating accident siguro, pagpapatuloy ni Dalisay. Madulas, malulunod. Walang makakapagsabi na sinadya at pagkatapos, lahat ng yaman niya, lahat ng pinaghirapan ng mga De La Vega ay mapupunta sa nag-iisang tagapagmana, ang nagdadalamhating byuda, ako. Halos masuka si Lakan sa kanyang narinig. Ang babaeng pinatulog niya sa kanyang kama, ang babaeng pinakain niya sa kanyang lamesa, ang babaeng minahal niya ng buong buhay niya, ay plinaplano ang kanyang kamatayan na parabang nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. Gusto ko ang planong yan, sabi ni Kidlat. At pagkatapos ay hinawakan nito ang kamay ni Dalisay. Pagkatapos nito, Dalisay, malaya na tayo. Magpapakalayo-layo tayo sa lugar na walang nakakakilala sa atin. Magsisimula tayo ng bagong buhay. Ngumiti si Dalisay. Isang nangiting hindi pa kailanman nakita ni Lakan. Isang nangiting malamig, mapanlinlang at puno ng kasakiman. Gusto ko rin ang planong yan, sabi nito. At pagkatapos, sa harap mismo ni Lakan, sa harap ng kanyang kamera, sa harap ng kanyang naghihingalong puso, hinalikan ni Kidlat si Dalisay. At si Dalisay, tumugon ito ng buong sidhi. Hindi ito isang simpleng halik. Ito ay isang halik ng pagtataksil, isang halik ng kasakiman, isang halik ng tagumpay para sa kanilang mga masasamang plano. Ito ang halik ng kamatayan. Sa loob ng sasakyan, binitawan ni Lakan ang kanyang telepono. Hindi niya namalayan, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng matinding galit. Ang puso niyang wasak ay hindi na nararamdaman ang sakit. Ang nararamdaman na lang nito ay isang nag-aapoy na pagnanais para sa hustisya. Ang lalaking romantiko at mapagmahal ay namatay na sa terminal na yon. Ang ipinanganak ay isang taong gagawin ng lahat para siguraduhing magbabayad ang mga may sala.
Kinuha niya ang kanyang telepono, pinindot ang stop recording at ipinadala ang video file at ang audio recording kay Sandino. Ang tanging text na kasama nito ay isang mensahe. Isang mensaheng magsisimula ng katapusan. Oras na para tapusin ito. Pagkatapos, sinindihan niya ang makina ng kanyang sasakyan. Ngunit hindi siya umalis. Hinintay niyang matapos ang dalawa. Nakita niyang muling hinalikan ni Kidlat si Dalisay bago ito naglakad papunta sa sakayan ng bus papuntang probinsya. Si Dalisay naman ay sumakay sa isang taxi. Malamang ay pauwi na sa kanilang tahanan. Pauwi na sa kanyang pekeng paraiso. Tinitigan ni Lacan ang papalayong taxi. Magpakasaya ka sa mga huling araw mo ng kalayaan, Dalisay. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng isang nakakakilabot na pangako. Dahil sisiguraduhin kong ang susunod mong tahanan ay isang selda sa impyerno. Ang katotohanan, gaano man kasakit ay nailantad na. Ang pag-ibig ay naging pandidiri. Ang pighati ay naging galit. Na nasa kamay na ni Lacan ang ebidensyang kailangan niya. Sa kanyang pagbabalik, anong klaseng Lacan ang haharap kay Dalisay? At paano nila isasagawa ang huling bitag na maglalagay sa mga demonyo sa kanilang dapat kalagyan? Ang paghahanda para sa huling pagtutuos ay magsisimula na. May mga sakit na kayang pumatay sa isang tao at may mga sakit na nagbibigay buhay sa isang bagong pagkatao. Sa huling kabanata, nasaksihan ni Lacan ang pinakamasakit na katotohanan na tuluyang pumatay sa kanyang pusong mapagmahal. Ngunit mula sa abo ng kanyang pagkawasak, isang bagong Lacan ang isinilang. Ngayon, samahan natin siya kasama sina Diwa at Sandino sa pagbuo ng isang plano, isang huling bitag na hindi lamang magbibigay ng hustisya, kundi magiging simbolo rin ng kanyang muling pagbangon. Hindi umuwi si Lacan sa mansyon ng gabing iyon. Dumiretso siya sa opisina ni Sandino kung saan naghihintay na rin si Diwa. Pagpasok niya, ang dalawa niyang pinagkakatiwalaan ay sumalubong sa kanya ng mga mukhang puno ng pag-aalala. Ngunit ang nakita nila ay hindi isang Lacan na wasak at umiiyak. Ang Lacan na nasa harapan nila ay kalmado. Ang mga mata niya ay malamig. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang sakit ay naroon pa rin, nakatago sa ilalim. Ngunit nababalutan na ito ng isang bakal na determinasyon. Napanood niyo na? Tanong niya. Ang boses ay direkta at walang paligoy-ligoy. Tumango si Sandino. Oo, pare, nakakakilabot. Hindi ko akalain. Lacan, anong nararamdaman mo? Malumanay na tanong ni Diwa, papalapit sa kapatid. Tumingin si Lacan sa kanya. Manhid, ate. Wala na akong maramdaman kundi galit. At gusto kong magbayad sila. Inilabas ni Sandino ang isang bote ng brandy at 3 baso. Pero umiling si Lacan. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko ay malinaw na isip. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa pulpa. Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa Camp Crame. Ginamit ni Sandino ang kanyang koneksyon para makausap nila ang isang mataas na opisyal mula sa Criminal Investigation and Detection Group. Sa loob ng isang maliit at malamig na opisina, inilahad ni Lacan ang lahat. Mula sa simula, ang mga pagdududa ni Diwa, ang mga pekeng dokumento, ang tunay na pangalan, at ang pinakahuli, ipinakita niya ang video at audio recording mula sa terminal. Habang pinapanood ng investigador ang video, ang kanyang mukha ay unti-unting nagseryoso. Ang plano ng aksidente, ang pag-amin tungkol sa biktima sa Cebu, ang halikan. Ito ay hindi na simpleng kaso ng estafa. Ito ay conspiracy to commit murder. Mr. De La Vega, sabi ng opisyal matapos panoorin ang lahat. Malakas ang ebidensya ninyo. Sapat na ito para mag-issue ng arrest warrant. Pero kung gusto nating mahuli, hindi lang sila, kundi posibleng ang buong sindikato sa likod nila, kailangan natin silang mahuli sa akto.
Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Diwa. Kailangan natin ng isang buy-bust operation. Pero sa kasong ito, hindi droga ang pain, kundi ang kayamanan ninyo, paliwanag ng opisyal. Kailangan nating painin si Dalisay di makulangan sa isang bagay na hindi niya kayang tanggihan. Tumingin si Lakan sa opisyal. Sabihin niyo lang po kung anong kailangan kong gawin. At doon, sa loob ng opisina, binuo nila ang huling bitag. Isang plano na mangangailangan ng pinakamatinding pag-arte mula kay Lakan. Pag-uwi ni Lakan sa mansyon, naabutan niya si Dalisay na naghahanda ng hapunan. Ang nangiti nito ay kasing tamis ng dati. Ang pag-arte ay kasing galing pa rin. Mahal, mabutit nakauwi ka na. Akala ko ay bukas ka pa. Kamusta ang business trip mo? Lumapit si Lakan at hinalikan ito sa noo. Isang halik na malamig, ngunit hindi iyon napansin ni Dalisay. Canceled ang meeting, kaya umuwi na ako agad. Namiss kita. Namiss din kita. Sagot nito, niyakap siya. May sorpresa ako sa'yo. Niluto ko ang paborito mong kare-kare. Ako rin, may sorpresa ako sa'yo. Sabi ni Lakan, hinawakan ang mga kamay nito. Naupo sila sa hapagkainan. Habang kumakain, si Lakan ay parang walang iniindang bigat. Nakikipagtawanan siya, nakikipagkwentuhan. Siya ang perpektong imahe ng isang mapagmahal na asawa. Mahal, panimula ni Lakan. Tila seryoso. Nitong mga nakaraang araw, marami akong na-realize. Na-realize ko kung gaano ako kaswerte sa'yo at kung gaano ako katanga para pagdudahan ka. Ang mga mata ni Dalisay ay nagningning sa tuwa. Kaya nakapagdesisyon na ako. Pagpapatuloy ni Lakan, gusto kong patunayan sa iyo ang pagmamahal ko. Gusto kong ilipat ang kalahati ng lahat ng ari-arian ko sa pangalan mo. Halos mabilaukan si Dalisay sa narinig. Hindi ito makapaniwala. Ito na ang jackpot na hinihintay niya. Mas mabilis pa sa inaasahan niya. Lakan, seryoso ka ba? Hindi mo kailangang gawin yan. Sabi nito, sinusubukang magpanggap na nahihiya. Seryoso ako, sabi ni Lakan. Puno ng sinseridad ang boses. Para to sa'yo. Para sa kinabukasan natin. Sa katunayan, nakausap ko na ang abogado ko. Hinihintay na lang niya tayo bukas para pirmahan ang mga papeles. Hindi na mapigilan ni Dalisay ang kanyang tuwa. Tumayo ito at niyakap si Lakan ng sobrang higpit. Oh, Lakan, mahal na mahal kita. Ikaw na ang pinakamabait na lalaki sa buong mundo. Mahal din kita, sagot ni Lakan, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Nang gabing iyon, pagkatapos magpanggap na tulog na, narinig ni Lakan si Dalisay na dahan-dahang bumangon. Pumunta ito sa banyo. Rinig niya ang pabulong nitong boses habang may kausap sa telepono. Kidlat, may pagbabago sa plano. Isang magandang pagbabago, sabi nito. Puno ng pananabik. Hindi na natin kailangang maghintay. Hindi na kailangan ng aksidente. Bukas, kalahati ng yaman ng mga De La Vega ay magiging atin na. Narinig niya ang mahinang tawa nito. Oo, ang tanga talaga. Sabi ko sa'yo, nasa mga kamay ko siya. Bukas, pagkatapos kong pumirma, magkita tayo. Dalhin mo na lahat ng gamit mo. Aalis na tayo. Sisimulan na natin ang bagong buhay natin. Nang bumalik si Dalisay sa kama, naramdaman ni Lakan ang paghalik nito sa kanyang likod. Isang halik na puno ng kasakiman, isang halik ng pamamaalam. Ipinikit ni Lakan ang kanyang mga mata. Bukas, bukas na ang katapusan. Bukas na ang pagbagsak ng mga demonyo. Ang pain ay inihain na at ang mga ganid na daga ay handa nang pumasok sa bitag. Sa isang marangyang opisina ng abogado, magaganap ang huling akto o ingadulang ito. Ano ang mangyayari kapag ang tinta ng panulat ay pumirma na sa papel? At anong sorpresa ang naghihintay kina Dalisay at Kidlat sa labas ng pintuan? Ang huling pagtutuos ay nasa susunod na kabanata.
Ang bawat kasinungalingan ay may katapusan. Ang bawat krimen ay may kabayaran. Sa nakaraang kabanata, inihanda ni Lacan ang huling bitag gamit ang kayamanan bilang pain sa isang babaeng nilamon na ng kasakiman. Ngayon, sa loob ng 4 na sulok ng isang opisina, magaganap ang huling paghaharap, ang pirma na magtatapos sa lahat. Handa na ba kayo para sa pagbagsak ng mga demonyo? Ang opisina ng abogado ni Lacan sa pinakatuktok ng isang gusali sa Bonifacio Global City ay isang testamento ng kapangyarihan at yaman. Mula sa malaking salaming bintana, tanaw ang buong syudad. Dito, sa lugar na ito, matatapos ang lahat. Dumating si Lacan kasama si Dalisay. Nasuot ang pinakamahal nitong damit. Ang mukha ay hindi maipinta sa sobrang tuwa. Hindi nito napansin ang mga van na walang marka na nakaparada sa ibaba o ang mga lalaking nakasibilyan na nakaposisyon sa bawat palapag ng gusali. Para sa kanya, ito na ang araw ng kanyang tagumpay. Sa di kalayuan, sa isang coffee shop sa tapat, nakaupo sina Diwa at Sandino. Ang kanilang mga puso ay puno ng kaba. Sana maging maayos ang lahat, bulong ni Diwa. Magiging maayos, sagot ni Sandino. Hinawakan ang kamay ni Diwa. Oras na para magbayad sila. Sa loob ng opisina, sinalubong sila ng abogado ni Lacan, si Attorney Robles, isang matandang lalaki na matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya. Sa lamesa, nakalatag na ang mga dokumento. Good morning, Mr. and Mrs. De La Vega. Bati ng abogado, nakasabwat sa plano. Handa na po ang lahat. Salamat, Attorney Robles, sabi ni Lacan. Kalmado pa rin. Naupo si Dalisay. Ang mga matay kumikinang habang tinititigan ang mga papel na maglilipat ng milyon-milyong piso sa kanyang pangalan. Ang pangarap niya, abot kamay na. Mrs. De La Vega, kailangan niyo lang pong pirmahan dito sa ilalim. Turo ng abogado. Kinuha ni Dalisay ang mamahaling pluma. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig sa sobrang pananabik. Tumingin siya kay Lacan at ngumiti. Isang ngiting mapanloko hanggang sa huli. Mahal na mahal kita, Lacan. Alam ko, sagot ni Lacan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Itinutok ni Dalisay ang dulo ng pluma sa papel. Handa na siyang pumirma. Ngunit bago pa man tumama ang tinta sa papel, isang pamilyar na tunog ang pumuno sa buong silid. Nasa palad ko na ulit siya. Ang tanga. Naniwala agad sa mga luha ko. Biglang natigilan si Dalisay. Ang pluma ay nabitawan niya. Iyon ang boses niya. Saan nanggagaling iyon? Ang plano ay simple lang. Sa susunod na linggo, mangyayari ang isang aksidente. Tumayo si Dalisay. Ang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Nakita niya ang isang maliit na speaker sa sulok ng lamesa. At si Lacan, nakatayo, nakatingin sa kanya ng diretso. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Dalisay. Ang ibig sabihin niyan, sabi ni Lacan, ang boses ay mababa at puno ng diin. Tapos na ang laro mo, Dalisay. Sa puntong yon, bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Pumasok ang mga pulis, armado at handa. Dalisay, di makulangan, arestado ka. Sigaw ng hepe ng operasyon. Nagpanik si Dalisay. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng matatakasan. Ngunit wala. Napapalibutan na siya. Ang kanyang mukha ay nag-iba. Ang takot ay napalitan ng purong galit. Ang maskara ay tuluyan ng bumagsak. Hayop ka, Lacan. Sigaw niya, ang boses ay puno ng kamandag. Pinaglaruan mo ako. Tanga ka. Akala mo ba matatalo mo ako? Tanga. Ang tanging tanga dito, sagot ni Lacan, ay ang taong inakalang ang pag-ibig ko ay kahinaan. Ginamit mo yon laban sa akin. Ngayon, gagamitin ko ang batas laban sa'yo. Habang isusuot na ng pulis ang posas kay Dalisay,
Isang kaguluhan ang nangyari sa labas ng opisina. Isang lalaki ang pilit na pumapasok, sumisigaw. Si Kidlat, nakita niya ang mga pulis mula sa ibaba at umakyat para subukang iligtas si Dalisay. Nang makapasok siya at makita si Dalisay na pinoposasan, nagdilim ang kanyang paningin. Bumunot siya ng isang maliit na patalim mula sa kanyang baywang. "Huwag niyong gagalawin si Dalisay," sigaw niya at sumugod papunta kay Lakan. Ngunit bago pa man siya makalapit, handa na ang mga pulis. Sa isang mabilis na kilos, napigilan nila si Kidlat. Pinilipit ang kanyang braso at bumagsak ang patalim sa sahig na may malakas na kalansing. Kidlat de Leon, arestado ka rin sa salang attempted murder at conspiracy. Pinagsama sila sa gitna ng silid. Si Dalisay at Kidlat, ang magkasintahan sa krimen, ngayon ay magkasama sa pagkatalo. Tinitigan ni Dalisay si Lakan ng mga matang puno ng pagbabanta at pagsumpa. "Hindi pa tayo tapos, Lakan. Babalikan kita." Hindi sumagot si Lakan. Tinitigan niya lang ito habang kinakaladkad sila ng mga pulis palabas ng opisina. Habang dumadaan sila sa lobby, nakita ni Lakan sina Diwa at Sandino na naghihintay. Niyakap siya ng kanyang kapatid. "Tapos na, Lakan. Tapos na." Umiiyak na, sabi ni Diwa. Niyakap niya ito pabalik. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Lakan ang paggaan ng kanyang dibdib. Para siyang isang taong matagal na nalulunod at sa wakas ay nakaahon para huminga. Habang isinasakay sina Dalisay at Kidlat sa police car, napatingin si Dalisay sa bintana ng gusali. Nakita niya si Lakan na nakatayo doon, sa tabi ng kanyang kapatid at kaibigan, nakatingin sa kanya. Isang huling tingin, isang tingin ng pagkatalo sa isang tingin ng tagumpay. Nang umandar na ang sasakyan ng pulis, tumalikod si Lakan mula sa bintana. Tumingin siya sa syudad sa ilalim niya, ang syudad kung saan niya natagpuan at nawala ang kanyang pekeng paraiso. Ngayon, malaya na siya, malaya nang magsimulang muli. Ang kurtina ay nagsara na para sa madilim na kabanata ng buhay ni Lakan. Ang mga demonyo ay nahuli na at haharapin na nila ang kanilang parusa. Ngunit paano naman ang pusong naiwang sugatan at wasak? Sa pagtatapos ng unos, may liwanag pa bang naghihintay? Ang paghilom at pagbangon ay ating masasaksihan sa huling kabanata. Ang bawat pagtatapos ay simula ng isang bagong kabanata. Sa ating huling pagsubaybay, nasaksihan natin ang pagbagsak ni Dalisay at Kidlat sa isang bitag na pinangunahan ng taong kanilang sinubok wasakin. Ang hustisya ay nakamit at ang batas ay nanaig. Ngunit ang pinakamalaking laban ay hindi sa korte, kundi sa loob ng puso. Samahan natin si Lakan sa kanyang huling paglalakbay, ang paglalakbay pabalik sa kanyang sarili at ang paghahanap ng liwayway pagkatapos ng isang napakadilim na gabi. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng huni ng mga ibon. Ang matatayog na gusali ay napalitan ng mga luntiang bukirin. Ang amoy ng polusyon ay napalitan ng halimuyak ng mga bulaklak at basang lupa. Pagkatapos ng paglilitis, kung saan sina Dalisay di Makulangan at Kidlat de Leon ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa kasong conspiracy to commit murder at syndicated estafa. Isang malaking desisyon ang ginawa ni Lakan. Ibinenta niya ang mansyon sa Villa Esmeralda. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay isang paalala ng isang magandang kasinungalingan, isang masakit na bangungot. Ibinenta niya ang kanyang mamahaling sasakyan. Nag-file siya ng indefinite leave mula sa kumpanya. Umuwi siya sa probinsya ng Agusculay, sa lumang bahay kung saan siya lumaki, kasama si Diwa na pansamantalang iniwan din ng trabaho para samahan siya. Ang mga unang linggo ay mahirap. May mga gabi kung saan nagigising si Lakan na sumisigaw, binabangungot sa mga alaala ng pagtataksil. May mga araw na nakaupo lang siya sa beranda,
nakatingin sa malayo. Ang isip ay blangko, ang puso ay manhid. Ngunit si Diwa ay laging nasa tabi niya. Hindi siya nito kinakausap tungkol sa nakaraan. Sa halip, dinadala niya ito ng mainit na kape tuwing umaga. Nagpapatugtog ng mga lumang kanta na gusto nila noong bata pa sila. Pinipilit siyang maglakad-lakad sa bukid tuwing hapon. Kasama rin nila si Sandino na dumadalaw tuwing weekend. Dala ang mga balita mula sa Maynila at mga paboritong pagkain nila Kan. At nandoon din palagi si Manang Liwayway na bumalik na sa pagtatrabaho para sa kanila. Ang kanyang tahimik na presensya at ang kanyang masarap na sinigang ay isang uri ng gamot na unti-unting nagpapagaling sa kaluluwa ni Lakan. Isang hapon, habang naglalakad si Lakan sa Pilapil, natanaw niya ang mga batang nagpapalipad ng saranggola. Ang kanilang mga tawa ay simple, dalisay, at walang bahid ng anumang sakit. Naalala niya ang kanyang sarili noong bata pa siya. Kung paanong ang tanging problema niya lang ay kung paano paliliparin ng mataas ang kanyang saranggola. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, sila Kan na ang unang nagsalita. "Ate," sabi niya kay Diwa. "Sandro, Manang Liwayway, salamat." Isang simpleng salita, ngunit puno ng kahulugan. Iyon ang hudyat na si Lakan ay unti-unti nang bumabalik. Kinabukasan, maagang gumising si Lakan. Hindi na niya hinintay ang kape mula kay Diwa. Siya na mismo ang nagtimpla. Dinala niya ang kanyang tasa sa labas at pinanood ang pagsikat ng araw. Ang liwayway, ang pag-asa, pagkatapos ng dilim. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang pera at oras para tulungan ang mga magsasaka sa kanilang probinsya. Nagtayo siya ng isang kooperatiba. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa negosyo para itaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Ang kanyang enerhiya na dati nakatuon sa isang pekeng pag-ibig ay ibinuhos niya ngayon sa isang tunay na layunin. Hindi na siya ang Lakan de la Vega na bilyonaryo at CEO. Siya na lang si Lakan, isang simpleng tao na nakahanap ng bagong kahulugan sa buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Isang araw, habang abala siya sa pag-iinspeksyon ng mga bagong tanim na palay, isang babae ang lumapit sa kanya. Ito ay si Tala, isang dalagang nagtatrabaho bilang agriculturist para sa kanilang kooperatiba. "Sir Lakan," sabi nito, "may dalang isang bayong ng bagong pitas na mangga. Para po sa inyo, pasasalamat po namin sa lahat ng tulong ninyo." Ang nangiti ni Tala ay hindi katulad ng mga ngiti ni Dalisay. Ito ay hindi kalkulado o mapanlin lang. Ito ay simple at totoo. "Salamat, Tala, pero Lakan na lang," sagot niya, ngumiti pabalik. Isang ngangiting abot sa kanyang mga mata. Hindi ito isang malaking love story. Hindi ito isang biglaang pag-ibig. Ito ay isang simpleng pagtatagpo, isang simula, isang posibilidad. Ang sugat sa puso ni Lakan ay hindi pa tuluyang naghihilom. Marahil ay mag-iiwan ito ng peklat habang buhay, ngunit natutunan na niya ang isang mahalagang aral. Ang isang pekeng paraiso ay kayang wasakin ng isang tao, ngunit ang paghahanap ng tunay na kahulugan sa buhay ang siyang muling bubuo sa kanya. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano mo iniiwasan ang masaktan, kundi sa kung paano ka bumabangon at muling natututong magtiwala, hindi sa iba, kundi sa iyong sarili. At sa pagsikat ng bagong araw sa probinsya ng Agos Kulay, alam ni Lakan na handa na siyang muling sumubok. Ang kwento ni Lakan ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang pag-ibig na bumubulag sa atin sa katotohanan ay hindi pag-ibig, kundi isang kulungan. Minsan, ang pinakamasasakit na pagtataksil ang siyang nagiging daan upang mas makilala natin ang ating sarili at matuklasan ang tunay nating lakas.
Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi pagtanggap sa nakaraan at pagpili na bumangon at magsimulang muli, dala ang mga aral na ating natutunan mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa Kwento ni Lakan dito sa ating channel. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang masasabi ninyo sa kwentong ito? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga mungkahi ay napakahalaga po sa amin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong Ang Pekeng Paraiso, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Muli, ako po ang inyong lingkod. Laging handang magbahagi ng mga kwentong kukuha sa inyong puso. Hanggang sa muli. Paalam.